Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang magpagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ay naghahanda para sa ikalabing-limang anibersaryo ng pagkatatag ng ating parokya dito sa Camba, Nuestra Señora de Soledad. Tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil tayo nagkaroon ng sariling parokya dito. At tayo nagpapasalamat sa mahal na ina, ang ina ng Soledad, sa kanyang mga panalangin, sa patuloy na paglago ng ating parokya, ang sambayan ng Kristiyano, ang buhay pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa ating araw-araw na pagkakataon na makapagsamba, makapagsimba, makapagmisa dito. Mga kapatid, pag tayo ay pumasok sa isang paaralan para mag-aral, kailangan mayroong mga qualifications na dapat nating tugunan. No? Ganon din po kung tayo'y mag-apply ng trabaho. Mayroon ding mga qualifications na hinahanap sa atin. Halimbawa po, kung gusto mong maging engineer, kailangan magaling ka sa math, hindi po ba? Kung gusto mo maging hospitality professional, no? Yung mga sa hotel, nagtatrabaho, kailangan siyempre meron kang pleasing personality. Kung gusto mo maging pulis, kailangan matikas ang iyong tayo. Hindi po ba? Kung gusto mo maging artista, kailangan cute ka. Hindi po ba? No? Kung gusto mo maging pare, ano ang qualification? Kung gusto mo maging madre, maging misyonero, ano po ang qualifications? Kung ikaw ay tunay na Kristiyanong asawa, Kristiyanong magulang, Kristiyanong anak, Kristiyanong profesional, Kristiyanong businessman, ano po ang qualifications na kailangan andyan para talagang masabi na totoo, ikaw at ako ay Kristiyano. Sa ating estado sa buhay,
sa ating papel na ginagampanan sa buhay. Kailangan ho ba para magpari? Kailangan ho ba gwapo? Yes or no? Kung gwapo, si Father, ating parish priest, qualified siya, Qualified siya. Si Father Douglas, Father Doggy, qualified siya. Ako, delikado. Hindi makakapasa. Sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin mula sa ikalawang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Sabi ni San Pablo, mayroon daw po siyang kapansanan sa katawan. Sa English po, mayroon siyang thorn in the flesh. Literally, pwede natin i-translate sa Tagalog na tinik sa kanyang laman. Ano po yun? Hanggang ngayon po hindi maliwanag kung ano yung tinutukoy ni San Pablo na kapansanan sa kanyang katawan. Pero sigurado tayong serious iyon para kulitin niya ang Panginoon ilang beses na kung pwedeng mawala iyon. Ilang beses niya kinulit ang Panginoon na, Lord, please, alisin mo ito. Bakit gusto ni San Pablo maalis yon? Dahil ba si San Pablo ay tinatawag nating vain, yung maarte, no? Mahilig magyabang. Hindi po. Kundi dahil sa kanyang pagkaunawa, yun ay nakakasagabal sa kanyang misyon bilang apostol, sa kanyang trabaho bilang misyonero, sa kanyang papel bilang tagapahayag ng salita ng Diyos. Kaya kinulit niya ang Panginoon na alisin yung kapansanan na niyan sa kanyang katawan, thorn in the flesh, tinik sa kanyang laman. Ikaw, kapatid, mayroon ka bang kapansanan sa iyong katawan o pagkatao? Mayroon ka bang tinik sa iyong laman, thorn in the flesh, na sa pagkaunawa mo ay nakakasagabal sa iyong buhay, sa buhay na gusto mong maging buhay mo? Mayroon ka bang gustong ipagdasal sa Panginoon, gustong ihingi sa Panginoon na sana mawala sa buhay mo? Ano ang sagot ng Panginoon kay San Pablo sa ating second reading? Sabi ng Panginoon, pabayaan mo na yan. My grace is enough for you. Ang tulong ko ay sapat na para sa iyo. At ano ang konklusyon ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Na okay lang pala na hindi mawala yung thorn in the flesh, na hindi alisin ng Panginoon yung kanyang tinik sa laman, na hindi pagbigyan ng Panginoon ng kanyang pangulit na malampasan yung kapansanan niya. Kasi diyan, lalong maging hayag, lalong maging maliwanag na ang kanyang tagumpay sa kanyang misyon, ang kanyang mga successes sa kanyang trabaho ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Diyos. To God be the glory. Hindi dahil gwapo ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil mabilis ka, hindi dahil magaling ka. Of course, nakakatulong ang mga yon. Pero sa bandang huli, ang tagumpay ay galing sa Diyos. Amen?
Kaya sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, when I am weak, it is then that I am strong. Sa aking kahinaan, ako ay malakas. Hindi lakas na galing sa kanyang sarili. Hindi lakas na likas sa kanya, kundi lakas na galing sa Diyos. Lakas na biyaya ng Diyos. Kaya hindi siya pwede magyabang. Hindi tayo pwede magyabang. Dahil hindi ito because of you or because of me. It's because of God. Sa ating unang pagbasa, mula sa lumang tipan ng Biblia, mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sabi ng Panginoon sa kanya, "Oy Ezekiel, ipapadala kita sa sambayan ng Israel. Ipahayag mo ang mensahe ko sa kanila. Iparating mo ang salita ko sa kanila. Sabihin mo sa kanila ang aking kalooban." Pero hindi sila makikinig. Hindi sila maniniwala. Manatiling matigas ang kanilang puso't diwa. Ganun pa man, ipapadala kita. Siguro kung ikaw yung si Ezekiel, siguro kung ako yung si Ezekiel, sabihin ko sa Panginoon, "Hello, okay ka lang?" Alam mo naman pala na magmamatigas sila. Alam mo naman pala hindi sila makikinig. Alam mo naman pala hindi sila maniniwala. Alam mo naman pala hindi sila susunod. Bakit mo pa ako ipadala? At bakit ako susunod? At bakit ako pupunta? Wala naman mangyayari. At siguro yan din ang ating nararamdaman, naiisip, nararanasan time and again. Panginoon, bakit ko pa gawin ito? Panginoon, bakit ko papatuloy pagsumikapan ito? Panginoon, bakit ko pang sundin ito? Mukha namang walang mangyayari eh. Wala naman magandang patutunguhan. Bakit ko pa kausapin yung asawa ko? Bakit ko pa ipagdasal yung anak ko? Bakit ko pa patawarin ang taong yan? Bakit pa ako magbagandang loob sa kaniya? Mukha naman walang mangyari eh. Bakit naman ako magsasayang ng oras ko? Mukhang wala namang patutunguhan eh. Pero ang punto ng Panginoon, sabi ni Mother Teresa of Calcutta, kilala niyo ba si Saint Mother Teresa ng Calcutta? Sabi niya noon, "The Lord does not expect you to be successful. The Lord expects you to be faithful." Not successful, but faithful. Hindi matagumpay, pero tapat. Well, sana maging successful. Bakit hindi? Lord naman, please, sana maging successful ako sa lahat ng aking plano sa buhay. Maging successful ako sa lahat ng aking pinagsusumikapan sa buhay. Sana po. Sana po. Pero may mga tao, pag naging successful na sila, nakakalimutan ng Diyos. May mga tao, pag naging successful na sila, nakakalimutan ang kapwa. May mga tao, pag yumaman niya, nagkakaroon ng kabit. Kasi kaya niya na. May mga tao, pag may pera na, nagbibisyo na. Kasi may budget na. May mga tao, pag matagumpay na, mayabang na. Minamata na ang iba. Sana maging successful tayo. Pero higit sa lahat, sana maging tapat tayo sa Diyos at sa kapwa. Amen? Opo. Yan ang punto ng Panginoon. Ang number one qualifications natin, hindi ang galing,
Hindi ang talino, hindi ang kung ano, kundi ang ating pananalig sa Kanya, ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating pagkinig sa Kanya, ang ating pagsunod sa Kanya, at ang ating pagiging tapat sa Kanya, matagumpay man o hindi, good times man o bad times, happy man o malungkot, manatiling tapat. Dahil ang Panginoon ay tapat kahit anong mangyari. Kahit many times hindi tayo nakikinig, many times hindi tayo sumusunod, many times nagkakasala tayo, many times tumatalikod tayo, pero ang Panginoon nanatiling tapat. Kaya harinawa, tapat tayo kahit anong mangyari. Spell the word tapat. T-A-P-A-T. Pag binasa mo mula sa kaliwa, tapat. Pag binasa mo mula sa kanan, tapat pa rin. Baliktarin mo man, tapat pa rin. Hindi po ba? Kasi kung apat, A-P-A-T. Pag mula sa kanan, binasa, pag binasa, apat. Pag mula sa kanan, tapa. Hindi po ba? Kung basahin mula sa kaliwa, apat. Pag binasa mo na sa kanan, tapa. Pero yung tapat, basahin man mula sa kaliwa, basahin man mula sa kanan, baligtarin mo man, siya ay tapat. At yan ang ating pagdasal. Sana maging successful tayo. Sana maging successful ang ating mga anak, mga apo. Sana maging successful ang ating mga mahal sa buhay. Pero higit sa lahat, sana maging faithful tayo. Para anuman mangyari, hindi makalimutan ng Diyos, ng pamilya, at ang kapwa. Kaya kanina sa Salmong Tugunan, at awit natin, matanami na katuon sa awa ng Panginoon. Matanati na katuon sa awa ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, kanina mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marco, narinig natin na ang Panginoong Hesus umuwi sa kanyang kinalakhan, Nazaret. At sa araw ng pamamahinga, siya pumasok sa sinagoga at nagturo. At sila'y namangha, ang galing-galing niya, ang tali-talino niya. Pero, instead na mag-conclude sila, wow, kahit pala yung taga-atin, pwede maging dakila. Kahit pala yung isa sa atin, pwede maging dakila. Kahit pala yung kilala natin nung bata pa siya, pwede rin maging dakila pag siya'y lumaki na. Sana ganyan ang pagkilala nila sa Kanya. Sana ganyan ang pagkilala natin sa isa't isa. Na sa kabila ng ating mga nakaraan, pwede palang magkaroon ng kinabukasan. Pero, iba ang naging reaction nila. Sabi nila, galing-galing niya. Saan ba galing yung galing niya? Ha? Saan galing yung galing niya? Diba? Kapitbahay natin dyan. Diba dito yan lumaki? Diba anak yan ng karpintero? Diba anak ni Maria yan? Diba kilala natin yung mga kuya ate niya, yung mga pinsang buo niya, pinsang basag niya? At hindi nila siya kinilala na siya ay ang Mesiyas, ang Kristo na pinadala. Kasi hindi matanggap ng kanilang puso't diwa na pwede pala siya maging dakila. Sana, at yan din ang iba, yan din sinasabi ng ibang reliyon, ng ibang sekta, na si Kristo ay anak ng Diyos, pero hindi Diyos. Anong klaseng Diyos yan? Inantok, nagutom, nauhaw, nagkasakit, pinako sa krus na matay. Hindi yan Diyos. Anak ng Diyos, pero hindi Diyos. Hindi nila siya
kinikilala. Ayaw nila siyang kilalin. Pero tayo, salamat sa Diyos at nabitanggap natin ang biyaya ng tunay na pananampalataya na si Kristo ay hindi lamang totoong tao, siya rin ay totoong Diyos. Hindi lamang siya anak ng Diyos, siya ay Diyos mismo. Mga kapatid, narinig natin kanina sa Ebanghelyo na dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya, walang mga kababalaghan nangyari doon. Talaga naman, sa taong walang pananampalataya, there is no miracle. Everything is just a coincidence. Nagkataon lang. Pero sa taong may pananampalataya, everything is a miracle. Amen? Ang lahat hindi lamang nagkataon, kundi pagkakataon binibigay ng Panginoon. Hari nawa, sa halimbawa at tulong ng mahal na ina, Nuestra Señora de Soledad, tayo rin, laging manampalataya, makinig at sumunod, laging nakakapit sa Panginoon, bigo man o tagumpay. Lagi tayong bukas ang puso't diwa. Hayaan siyang pangunahan tayo. Huwag natin siyang pangunahan. Amen.